So, ayan, mami, share ko na nga sa inyo yung mga activities namin dito ni Cassie. Lalo na ngayon na pandemic kasi bawal lumabas. So, mahirap mag-outdoor activities or umalis-alis. Kaya ako, nagre-research talaga ako kung ano yung mga pwedeng gawin ng aking toddler dito sa aming bahay. Kasi ako, aminado rin ako na pinapanood ko talaga siya ng mga TV. Pinapanood ko siya ng TV. More on educational videos naman yung pinapanood ko sa kanya. Giniguide ko pa rin naman siya sa mga pinapanood niya. So, ito, i-share ko na nga sa inyo yung 8 activities na na-search ko through Pinterest, Google, mga Facebook groups with mommies. So, ayan. Please keep on watching. And also, i-share ko din sa inyo yung mga educational toys ni Cassie. So, please don't forget to subscribe to my YouTube channel for more motherhood journey. Okay, so number 1 na ipapakita ko sa inyo is yung nilalaro niya na kinetic sand. So, ito nakita ko lang to sa Shopee and yun nga, naisip ko na parang ang gandang activities sa Cassie para mas ma-explore niya or kung ano ba yung, para mas malibang siya. Kasi itong kinetic sand, mura lang naman siya. Meron siyang mga packages. Ayan, kung makikita nyo, nilalaro niya yung mga, ilalagyan niya ng kinetic sand, yung mga laruan. Actually, may kasama na siyang parang molder. Ayan, so makikita nyo yan. And also, may parang mini pool ba yung tawag doon? Tapos may mga castle. So, iba't ibang mga molder yung pwede nyong mabili. So, ilalagay ko na lang sa description box yung pinagbilan ko. Or pwede rin mag-search kayo sa Shopee. Marami nagtitinda na sellers dyan. So, noong una kong pinakita kay Cassie or pinalaro yung kinetic sand, sobrang tagal niya nilaro as in enjoy na enjoy siya. Yun nga lang, makalat lang talaga ito. And so, alam nyo naman yung mga toddler, hindi yan tumatagal sa isang activity, lalaruin lang yan, mga maximum 2 hours lang yan. So, after nun, magkakalat na sila. So, yun lang yung isa sa problema sa kinetic sand. Makalat lang talaga siya. Pero, tsaga lang, mamis, kasi madali lang naman siyang linisin. Okay, second activity is yung rainbow rice. Actually, matagal ko na tong pinapalaro sa kanya. Wala pa siyang 1-year-old. More than 1-year-old, pinapalaro ko na siya. Marami na ring beses siya na pinalaro ko na siya. So, yung rainbow rice, gumagamit lang ako ng kahit mumurahing bigas lang yung gamitin ninyo. And also, bili lang kayo ng food color. So, ang ginagawa ko dyan, bumibili lang ako ng primary colors, yung red, yellow, and blue. Tapos, imimix ko na lang siya para magkaroon ng ibang colors. So, ang ginagawa ko dyan, kukuha ko ng bigas, tapos nilalagay ko siya sa plastic. Tapos, nilalagyan ko lang siya ng drop ng food color. So, ayan. Tapos, patutuyuin ko lang siya ng saglit. Madali lang siyang matuyo. Ayan, tapos ilalagay ko na siya dito sa table niya. So, nabili ko tong table na to sa Shopee and sobrang useful niya talaga. And so, ito matagal din niya tong laruin. Tapos, lagyan nyo lang siya ng pwedeng spoon or pwedeng kahit anong lalagyan, cup. Ayan, para kunwari, naglalaro sila ng parang ice cream. Ganon. So, nilalaro ko rin yan kasama si Cassie. And isa rin to sa pinakamakalat na activity na pwedeng gawin ng ating mga toddler. So, mas maganda na bantayan natin sila para maiwasan yung sobrang pagkakalat. Okay, so number 3 is yung painting. So, bumili lang ako ng washable poster color sa National Bookstore. Ayan, tapos binigyan ko siya ng paper. Bumili din ako ng paintbrush at saka yung paglalagyan ng poster color. So, parang feeling niya, nagpa-painting siya. So, isa din to sa pinakamaganda activities kasi mas na-explore nila yung color, mas nalalaman nila yung color. And at the same time, malay mo, soon maging artist yung ating mga baby. So, isa yun sa stepping stone para malaman natin kung ano ba yung hilig nila. Ayan. Okay, so number 4 is yung painted egg. Ito, nakita ko lang to sa Facebook group naming mga mommies. So, natuwa ako dun sa idea niya na yun eh. Medyo matagal nga lang bago ko to nagawa kasi itong painted egg, inipon ko yung eggshell niya. Tapos, iniwasan ko talaga na totally masira yung pinaka-egg pag nagluluto ako ng egg. Ayan. Tapos, ang ginawa ko lang dito is pinaint ko siya ng mga colors using food color lang. Ayan, so, ang ginawa ko lang dito, pinaint ko lang yung egg gamit yung food color. Ayan, tapos after ko ma-paint, pinatuyo ko lang siya and then nilagay ko na siya sa table ni Cassie. Tapos, ang pinaka-activity nito is yung ika-crack nila yung egg. Ayan, so ito isa sa pinaka-favorite
favorite ko din to eh. Kasi, na-enjoy talaga ni Cassie yung pag-crack ng egg. And at the same time, yun nga, na-explore niya ulit, nalalaman niya ulit yung mga colors. Whoop! Crack my egg. Ala! Ala! Go, go, go! Crack your egg. Oink! Crack the egg. Cassie, what color is this? Yellow. Yellow. Good job. This one. Blue. Blue. Very good. This one. This one. Red. Red. Very good. This one. Green. Green. Very good. This one. Orange. Orange. Very good. Good job. Ay, galing. Good job. So, number 5 is playing using ice cube. So, since meron kaming ice cube, parang nag-isip ako ng something na pwede niyang gawin dito sa ice cube na to. And yun nga, pinalaro ko lang sa kanya tong ice cube and then binigyan ko siya ng kutsara, ng baso. Ayan, para kunwari, para siyang nagtitinda ng ice cream, ganun. And magkakaroon siya ng, ng imagination kung ano ba yung pwede niyang gawin dito sa ice cream. Ayan, so paborito rin ito ni Cassie na laruin. Matagal din siya naglalaro kasi hinihintay niya na matunaw talaga yung ice cube. Egg. Egg ba yan? What is that? That's ice. Egg. Egg? Rainbow. So, number 6 is play with random things. Tulad dito, meron kasi akong na-open na Energen na sachet. So, yung anak ko, binigyan ko siya ng cup, ng kutsara, and yung Energen. So, pinalaro ko lang siya. Kung ano na lang, depende kasi sa kanya kung paano niya lalaroin yun eh. So, binibigyan ko siya ng time para mag-imagine kung paano niya laruin. So, habang nilalaro niya yun, ino-observe ko siya. Tinitignan ko kung ano ba yung mga pwede niyang gawin dito sa mga binigay ko na activities or yung mga gamit namin dito sa bahay. So, kung meron kayong mga random things or mga gamit sa bahay, pwede niyo yan ma-explore kung ano yung mga pwedeng gawin ng inyong mga anak. Kasi sila sobrang lakas ng imagination nila, sobra silang ma-explore. Ayan, so bigyan nyo lang sila ng kahit anong gamit and see kung ano yung pwede nilang gawin. So, number 7 is yung paghulog niya ng mga coins sa kanyang piggy bank. So, isa din to sa maganda activities kasi tinuturuan na natin sila habang maaga pa na mag-save. And also, at the same time, mas, alam mo yun, nakakapag-focus sila kung paano nila ini-insert yung coin dun sa maliit na butas. So, isa to sa favorite ko din na activities para kay Cassie kasi mas nakakapag-focus siya kung paano niya i-insert, yun nga, paano niya i-insert yung coin dun sa butas ng kanyang piggy bank. So, kailangan lang dito marami kayong coins. So, kung marami na kayong coins, maganda ipunin nyo muna sila. And, bili na kayo ng piggy bank. Mura lang naman to. Pwede kayong bumili sa mga palengke. Kasi yung sa akin, nabili ko lang din sa palengke. So, yun. Isa sa mga best activity na pwede natin gawin sa ating mga toddlers. So, yan. Sa ngayon, yan muna yung mga isi-share ko ng mga activities na ginagawa namin dito ni Cassie. And more, mag-share pa ako kapag meron pa ako mga naisip na activities na pwedeng gawin para kay Cassie. So, isi-share ko yan lahat sa inyo. So, itong mga activities na to, pwede nyong gawin talaga sa bahay kasi sobrang dali lang ng mga materials na kailangan. And maganda rin talaga na merong mga activities yung toddler natin. Hindi lang yung maghapon silang nanonood. Ayan, so isang naglalaro. So, mas maganda, naglalaro din tayo kasama yung ating mga babies. So, para mas na-enjoy nila yung mga pinrepare natin na mga activities. So, ito maganda, nakakatulong to sa kanilang brain development.
And also, yung mga pinakita ko sa inyo, more on maraming colors. Kasi gusto ko ma-familiarize na siya sa colors. Although, alam naman na niya lahat ng mga colors. So, nakakapag-improve din ito ng kanilang hand and eye coordination. And mas nakakapag-focus sila dun sa activities na yun. Ayan, so thank you so much for watching. Kung gusto niyo pa makita yung mga ginagawa ni Cassie, so follow us on Instagram. So, ayan, lalagay ko dito yung aming Instagram. Ayan, so follow us para makita niyo yung mga ginagawa ni Cassie, yung mga ginagawa namin, yung mga pinapakain ko kay Cassie. I hope nakatulong ako sa mga mamis na naghahanap ng mga activities. Actually, kahit ako hanggang ngayon naghahanap pa rin ako ng activities sa YouTube. Ayan, so thank you so much for watching. See you on our next vlog. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel. Keep safe, everyone. God bless. Ay. No, muna, dali.